What's up, KG? At pang 34 days na ng ating Podex. Grabe. At sisilipin natin ngayon yung ating bagong-bagong Axie na breed nung isang araw. So, titingnan natin yung kanyang metadata kung ano bang meron dito sa ating Axie na ito. At syempre, sisilipin din natin kung ano yung ating mga task ngayong araw. So, doon muna tayo sa ating bagong-bagong panganak na Axie. So, hinatch ko na siya kanina, nasilip ko na rin naman siya. So, pero ngayon ko pa lang talaga siya pinakang titingnan. So, ito siya. Ayan. So, siya si 122-29316. So, pang ilang Axie na to? Pang 12 million Axie na siya. Grabe. So, kanina ko lang siya, hinatch. So, tingnan natin ang kanyang, So, hindi maganda yung parts niya sa totoo lang. Kasi yung kanyang horn at saka yung kanyang back, dapat sana pang poison. Ang nakuha lang niya sa kanyang maganda lang dito, yun lang, yung dalawa lang na aqua na yung hindi maganda Pero yung Silence Whisper, okay naman yun. Pero yung Goldfish saka Babylonia, hindi bagay Minalas tayo. In-expect ko pa naman sana, ang pwede magbago yung sa mata, baka hindi makuha yung sa mata or sa kasi parehas naman small prill yung mga mga magulang niya Pero pagdating doon sa kanya, so nag-iba, no? So ito yung pinaka niya. Papalatan pala natin yung pangalan siya, no? Ilagay na natin na siya si Baby KAG. Ayan. So siya ang unang-una nating na-breed ngayon dito sa ating pagko-content. Si Baby KAG. Tagal pa magpalit ng pangalan. Ano ba naman yan? Yan. Refresh natin. Ayun. Palitan na. Si Baby KAG. So, siya yung kauna-unahan na Axie natin brinid. Ngayong nagko-content na tayo. So, ano bang araw ngayon? Alam ko kung ilang araw na yung Odex, no? Pero yung mismong araw, di ko alam. May 9. May 9 pa lang ngayon. So, May 9 ngayon. So, nakuha niya, yun nga, medyo minaras tayo dito sa Babylonia at sa Goldfish. Kaya, medyo hindi na siya makikita lumaban. Kasi tingnan mo naman yung back ng mga magulang niya, parehas naman naka-small prill. Tapos yung horn, sa horn lang siguro, doon lang pwede magkatalo. Pero ang layo naman ng horn. Aqua naman yung nakuha, no? So, sa ngayon, titingnan natin kung paano natin siya magagamit. Kasi hindi ko naman kailangan yung kanyang horn or tsaka yung back. So, hindi talaga siya makakaano. But still, yun. Okay na rin naman dahil meron tayong na forge tuloy na breed na Axie. Wala yung mga cards niya, no? Sa marketplace mo talaga siya makikita. Ilagay nga natin to. I-search na lang natin yung kanyang ID. Doon sa mismong so, isulat ko lang muna to. 122-29316. Tapos punta tayo sa marketplace. Filter na lang natin yung ID na lang hanapin natin. So, sa Axis, tumataas ang sales sa Axis ngayon, no? Mamaya, silipin nga rin natin yan. Kung bakit ganun. So, filter natin. Search part abilities. Yung ID, ba't wala yung ID? Ano ba yun? So, not for sale. So, hanapin na nga lang natin. Grabe naman yun. Small prill. Naka-small prill, naka-gecko. Tapos, ano pa ba yun? Naka-gila. Gila, tapos, parts nun? Babylonia. Baka makita na naman natin. Malay mo, wala naman siya talagang katulad. So, tingnan natin. Kung may katulad ba siya. Takong dami. Dami naman ito. Babylonia, tapos, ano pa ba yun? Small prill, gecko, gila, Babylonia.
Hindi, yung level 1 lang. Nasama pala yung level 2. Makita na natin siya dito. 38 axis. So, hanapin natin dito si Baby Cag. Baby Cag, saan ka na? Albino yung ating Baby Cag. Pindot ko. Hanapin natin si Baby. Ayun! Ba't ganun? Kamukha niya to hindi naman tayo Silence Whisper. Pala naman. Hindi naman kasi nalagay yung Silence Whisper. Yung. Yan natin kung may katulad pa siya. Uy, 3 silang ganun. Hindi. Uy, nag-iisa lang siya, si Baby Cag. Kasi yung mga ibang kasama niya, naka-small frill. Siya lang hindi pala small frill to. Green turn sa ata yun. So, ito siya. So, tingnan natin ang kanyang data rito. Dito kasi natin makikita yung kanyang mga cards para natin. So, sa origin, so magagamit lang natin sa kanya is Gecko, Small Frill, Silence Whisper. Kaso itong Babylonia, medyo malayo na dun sa kanyang kasi Poison Tip, tapos may ganito. So, Fragment to, tapos Ambush. 3 Vulnerable. Buti sana kung ito sana, hindi rin Hindi rin naman talaga. So, dito yung Gila yun. So, may Gila siya, ganun. Di ba naman siya mababago yung parts niya dahil hindi naman siya collectible. So, ito naman sa Classic, so Forest Whisper, Shell Jab, tapos siya, Reptile, no? So, ang kailangan niya ay Beast. So, pwede ito. May Sweep Escape, may Shell Jab, kaso ito may Neurotoxin. So, hindi mo naman magagamit ito nang wala ka namang individual na Axie. Kailangan mo pa nang magpo-poison para lang kumumbo. So, yun. So, pure Axie yung dating tuloy dito ngayon, no? So, lugi tayo. No, doon sa ating nagastos. Alam ko nasa 120 pesos na gastos natin. Kasi yung kagaya niya, wala pala siyang kagaya, no? Wala siyang kagaya kasi ito $5 na to. Pero siya, wala naman siyang kaparehas. Filter pa nga natin kasi baka nakaano lang tayo. Uli nga, sale at saka not for sale. So, wala siyang kaparehas. Siya lang yung nag-iisang ganyan. No? Yung ating Axie na yun. So, sa metadata niya, sa genes, tingnan natin yung kanyang genes. Genes. Sa genes niya, so, malakas yung possibility na magkaroon ng Silence Whisper. Kasi yung R1 and R2 niya parehas may Silence Whisper. Yung Small Frill may konting chance na mabago maging Nemo. Yung Tricky maging Poppy. Yung Green Thorns, pwede maging Green Thorns, Cupid, or di kaya Goldfish. So, depende sa dominant gene. So, hindi rin siya healthy for rebreeding, no? Pag nag-breed ka. Pero subukan natin kasi mas mura lang naman yun at saka isa pa, at least nakita ninyo kung paano mag-breed. So, meron kasi mga gumagawa ng mga breeding farms kung saan pare-parehas yung mga Axie na binibreed nila, yung magaganda yung genes. Tapos, syempre, kung kung yun din naman yung mga parts na nagiging meta, so, paldo ka talaga nun. Kasi lagi kang yun ang iyong ibibreed, ibibenta pa sa market. Yun. So, punta na tayo sa ating bounty board. Excited pa naman ako kay Baby Cag, kahit man lang yung small frill sana, no? So, una nating task ay origin. So, craft 4 items. Tapos, buy any Axie. Buy 1 consumable. Buy 15 Coco Choco. Craft any rune. Win 1 arena. So, naglaro na tayo niya kanina. Tsaka win 1 na rank battle. Level 3 higher or charms. So, dito muna tayo sa buy an Axie. Bili muna tayo ng Axie. Ang dami na nating Axie. So, forma na ito. Yung mga chops lang binibili natin, yung mga basura ng mga Axie lang yung binibili natin. Meron kasing tinatawag na parang sacrificial pagdating doon sa Atias. Kaya ako nag-speculate. So, wag niyong gayahin yung ginagawa ko na nag-speculate nito. Kahit na ba mura to, syempre, gumagastos ka pa rin. Ako naman kasi, i-content ko naman kasi yun. Yung mga Axie na ito. Once na, syempre,
iba't ibang combination, mas marami akong pwedeng magamit for my content. Pero kayo, kung di naman kayo magko-content or ano talaga, so pag-isipan nyo din kung gagawin nyo ba yung ginagawa ko na randomly, pinakamura, so binibili ko. So ito, bili natin to. Parang masungit na galit na bird na ano. Forma na itsura. So, bili na natin yan. So, magkano to? 0.61 dollars. Yan. So, 36 pesos siya. Tapos, yung isa pa ay by 15 Coco Choco. So, parang nasa 30 pesos din ata ito. 15 na Coco Choco. Tingnan natin mga seller. Okay. So, meron 182. Sige. 15 Coco Choco tayo dyan. Yan. So, 0.27 USDC. So, wala pang $1 yung ating nagastos. Ayan. Kasi okay na yung iba natin. Tapos, ipunta tayo sa ating bounty board. Siyempre, i-refresh natin. So, craft for items. No? So, okay na tayo dyan. Buy any Axie. Okay na. Buy one consumable. Yun na nga yun. Yun. Ba yun? Press pa natin. Hindi pa nag-a-appear. Hindi pa nag-a-appear and disappear. So, buy 15 Coco Choco. Buy one consumable. Siyempre, okay na rin yan. Craft any room. Meron akong palang naging task na ito yun eh. Sa Axie Classic na to. Nagkaroon ako ng task na mag-release ng Axie. Galit ako dun. Ayoko mag-release. Bahala kayo. Kaya na-reject natin yun. Kaso mas mababa yung nakuha natin, intermediate lang. Okay na. Tapos, buy one rank. Buy one rank. Win one rank. So, check natin ang ating leaderboard kung pangilan na tayo sa rank. Laglag na naman ba tayo? So, pang 1,100 ata tayo kahapon. So, 1,200 na tayo. Pababa na ng pababa. Grabe naman. So, 30% na lang ang makukuha natin. Pang top 30% na lang tayo sa mga players. So, same range. Siguro nandun. $4 to $5. $4. For BXS to 5 BXS lang ulit yung makukuha natin. So, last day bukas. So, hindi na naman ako nag-expect na makakahabol pa yan. Kung magkaroon tayo ng 6 na puro master quest, siguro. Pero, malabo pa yan. So, tingnan natin ang level natin. So, nag-level ba tayo? Yun pala ang tanong kung nag-level tayo. Yun, so nag-level tayo. Nagkaroon tayo ng bagong background, na hangout background, no? Sa parehas sa ating profile at PBB point. So, additional experience yan para sa ating hindi pala yan. Sa ano pala yan? Sa bounty board pala yun. So, additional points. Tama ba? PBB points? Yun. Oo nga, tama. Kasi premium bounty board. Ano ba naman? Premium bounty board. So, tingnan natin kung tumaas tayo konti. Sa 29, no? Tumaas nga tayo ng konti. So, nagkaroon tayo ng coins doon. So, kung nasa premier pool ka, so mayroon kang share doon sa 7,000 BAXS. Ayun. Paldo to, 11 BAXS. Nakuha. Ito rin isa, 11 din. Grabe naman itong mga to. Actually, pagka inobserbahan mo, without codex, no? Parang break-even ka palagi. Ang difference lang, may nakukuha kang mga parang, ewan ko siguro, i-evaluate lang natin. Pero sa napapansin ko, kung premium bounty board lang ang sinasalihan mo, kunyari, walang codex. Kasi yung codex kasi una, gumastos ka ng BXS dyan But still, parang nasa 7 BXS din yung mababawi mo once na natapos mo yung So, parang 1 BXS ang gastos mo. At the same time, nakakapag-generate ka ng mga axes, accessories, mga ganun. Dumadami yon. Depende dun sa nagastos mo. Kaya nga ito, excited na rin ako matapos yung 55 days. Kahit matagal pa. Kasi, yun yung parang napapansin ko So, iniikot mo lang yung pera mo. At the same time,
Siguro dahil kakaunti kami sa naghahati-hati, no? Kakaunti kami naghahati-hati sa ano. Pero kung siguro pag marami na kayo, napakahirap na ng competition. Siguro maganda lang kasi ngayon, kakaunti yung mga players. Kasi tingnan mo ang participants, so 4,151 lang ang nagpa-participate. Yung iba dyan, hindi naman natatapos. Kasi imaginein mo pang 30% na kagad tayo, isang master quest lang naman na nakuha natin. Kaya pag inanalyze mo mga IG, kung lagi kang pasok dito, kuya sa top, siguro mga top 20 or top 15% ng mga players. So, malaki-laki yung makukuha mo yung BXS. Lalo na kung pinapaganda mo yung iyong mga aksi. No? O di kaya nagbumibili ka ng mga aksi or maano pa. Ewan ko lang, no? Kasi, syempre, titinan pa natin talaga at the end of the season kung after pa ng codex natin malalaman talaga. Pero sa ngayon, yun ang naobserbahan ko na parang worth it ito kung premium bounty board ka lang, nagpa-participate ka araw-araw at the same time, nakakabili ka ng mga aksi mo na gusto mo. Palang yun nga, sabi ko sa inyo, gusto ko kasi makasigurado na may makukuha ko doon sa aking gagamitin. No? So ang naging double purpose sa akin kasi may codex. So may nakukuha na kagad ako mga accessories, mga rewards, ganun. But the codex itself, ang pwedeng bumalik sa'yo pag natapos mo yun is parang nasa 7 BXS din. Di ba 8 BXS ang nagastos natin. So talo lang tayo ng 1 BXS na pwede natin makuha sa mga roll o di kaya sa mga rewards na no? Pero ko lang, no? Hindi pa natin kasi natatapos kaya talagang sa observation ko pa lang naman na ganun. Ewan ko lang kung kaya din i-sustain ng ganitong bang klase na hindi naman tayo talaga masyadong aggressive pagdating sa bounty board. No? Parang interesting siguro kapag kayo nag-all-in ka sa pagba-bounty board. Kunyari makapasok ka sa type 5% tapos makakuha ka ng per week, makakakuha ko kunyari ng mga 200 BXs. Diba kung 200 yun times 80 pesos? Diba? Yun kasi yung price ng BXs ngayon, nasa 80 or 70 pesos eh. Pero ewan natin, kung worth it ba yun pagka ginawa mo yung ganong style, lalo na kung ang habol mo is earnings. Pero kung habol mo naman dito is yung mismong ecosystem at saka yung mismong meron kang plano. Kasi iba't iba naman kasi ang diskarte ng mga naglalaro ng Axie, lalo ngayon. Yung iba kasi is inahabol pa rin talaga yung kita, yung iba naman is nagbi-build para do sa mga future projects. Hindi lang ng Axie Infinity, pati yung gaya no sa akin. No? Na gusto ko mag-focus sa TS Legacy na content, no? Hindi ako pro, pero gusto ko siya na yun ang maging content ko lalo na pagdating sa gaming. No, so yun ang kaya nag-iipon ako ng mga access kahit anong access binibili ko. So nag-provide ako ng budget para doon. Na talagang hindi ko na inaasahan kung mababawi ko pa o hindi, kung tataas ba yung access o hindi. Kasi nagagamit ko siya as a content, pang content. Pero kung ikaw papasok ka dito na gusto mong kumita, or parang hindi siya. Pero tingnan natin. Hindi ko pa masagot ng diretso sa inyo. Siyempre, itong ating documentation, itong ating ginagawang thesis about dito sa ating codex is magandang way para ma-filter out talaga natin at talagang tayo na mismo, hindi magiging guide ito para do sa mga future na gustong ng Axie Infinity. Although, siyempre, araw-araw tayo nag-upload, nakikita nyo yung mga natin. So, makikita nyo rin kasi yung progress. Makikita nyo rin yung kung saan tayo nagsimula, di ba? Lalo na yung mga nakasubaybay dito na unang araw, puro gastos talaga. Kailan lang nagkaroon ng rewards. Di ba? Parang pang second week na nung nagkaroon ng premium bounty ng mga rewards. Saka lang nagkaroon. So, ewan ko, ano ba masasabi nyo dyan? Sa palagay nyo ba, sa obserbasyon nyo ba, nagiging worth it ba siya? Hindi in terms of profit, kundi doon sa parang napapaikot mo. Parang para sa akin kasi nagiging discounted yung mga binibili kong action ng dahil dito. At yung mga progress, yung mga pag-feed, pag-buy-buy, yung mga mas nalilesen kasi nagkaka-rewards, bumabalik sa akin yung iba. Na totally lahat, pero yung iba. At syempre, ang pinakamahirap na desisyon nandito is yung pag ika-cash out mo na.
Diba? So, syempre, meron tayong mga tinatawag na mga taxes. Yun. So, sana na meron kayong nakuha dito sa ating ngayong araw na ito dito sa ating codex. At yun nga, isa pa yung ating bagong-bagong action na si KEG, si Baby Cag, no? Na butaw. Butaw sana no? Kasi grabe naman itong Poison team na to. Poison Axie na to. Pangit tong horn at saka pero andyan na siya yun eh. Andyan na yan. So, ilugi tayo. Gumastos tayo ng 120 pesos, gano'n, something. Tapos, floor Axie ang ating na, ano. So, yun eh. Kasama na to sa mga floor Axie. Pero depende. Depende talaga kasi meron namang ibang parts na mapapakinabangan. But still, hindi talaga siya worth it sa arena. Para sa akin, floor Axie siya. So, nasa $0.63. So, lugi tayo ng nasa halos sa 100 pesos to 90 pesos, gano'n. Pero at least nakita nyo yung process kung paano yung pag-breed. Kaya okay na rin kasi dahil ito yung siya rin naman yung ating unang-unang Axie, albino Axie. Si maputing-puti siya eh. Albino Axie natin na unang-unang breed mula nung ako yung nagsimulang mag-content creator. So thank you so much sa inyong lahat at sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo. I-like and share lang ang ating mga video at syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, kalimutan mag-subscribe. At sana meron kayong natutunan dito sa ating mga daily content pagdating sa Axie Infinity. At yun lang, maraming salamat ulit sa inyo. Ilang beses na ako nagpasalamat. Grabe, thank you talaga. At makita-kita lang tayo sa arena. Game on!